Alright, good morning sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan natin itong masayang balita, no? Dahil ho mismo sa pangulo natin, booking ho sila no? Na ang tunay po talaga namang layunin nga kasi ng budget drama nila, saan ka ba namang nakakita na yung committee report, kino-question, 'di ba? Kino-question yung batas gamit yung committee report, 'di ba? Kahit na dalawa silang abogado, sabi nga ho ni Franklin Drilon, yan si Isidro Ungab, nakatrabaho ko yan, no? Ibig sabihin nakasama niya sa trabaho bilang mambabatas. Nakakaintindi yan, sabi niya. So ibig sabihin po kaya na nakakaintindi, nauunawaan po rin ni Ungab yung enrolled bill doctrine na tinatawag na kapag yung panukalang batas ay naaprubahan na, napirmahan na, na-certify na ng leadership ng both chambers at ng kanilang mga respective secretaries, yung secretary generals nila, tapos napirmahan na ng Pangulo, kahit hindi pa po yan nagiging ganap na batas dahil may publication pa yan, hindi na po yan po pwedeng questionin sa Korte Suprema. Bakit? There's a presumption na ng Korte na hindi namin kayo pwedeng panghimasukan kasi may remedyo na kayong pwedeng gawin dyan, internal. Mag-amendments kayo, sablay yung naipasa nyo dahil sa inyong kaguluhan. Magsulong kayo ng amendments. Hindi yung kami yung papanghimasukin ninyo dyan sa inyong trabaho na kayo lang din naman ay may sariling solusyon, may internal rules. Mayroon kayong pwedeng gawin amendments. At saka hindi namin pinapatulan yung mga ganyan, sabi ng Korte, na dinadala rito ng mga talunan sa usaping politikal, dadalhin sa Korte yung para maka-rematch sila sa kalaban nila. 'Di ba? So yung enrolled bill doctrine na yan, kaya sinasabi nga kanina sa content natin ng umaga na yan ang magpapabasura. Kasi consistent ang Korte Suprema dyan. Pag ang panukalang batas na kino-question ninyo, naging batas na yan, aprobado na, wala na, kayo na mag-amienda niyan. Ipa-repeal ninyo, kayo lang rin makaka-remedyo niyan convince the president, 'di ba? Ngayon, sinasabi rin ho ng iba, gusto lamang daw po na ma-restore ang budget ni VP Sara, yung 1.8 billion mula sa 2024 GAA. Ako naman sabi ko, hindi po ganun ang nakikita ko kasi ang reenacted budget, it will become available for the time being as na hindi nakakapagpasa ang Kongreso ng bagong budget para sa taong ito. So maaaring sa loob ng 1-2 buwan, reenacted budget tayo. Hindi rin makukuha yan ni Sara yung 1.8 billion ng paisahan. Bawal ang lump sum. 'Di ba? So, mangyayari dyan, 1-2 buwan lang na sweldo, yun lang ang makukuha nila. Kung may proyekto sila, mapupondohan nun. Ganun lang. Pag nagkaroon na ng bagong budget, wala na yung reenacted budget na yan. Isa pa, hindi rin po yan para ma-restore ang confidential funds niya sapagkat under the 2024 GAA, wala pong confidential funds na si Sara Duterte. So mali lang po yung siguro masyadong nag-alala yung iba, nag-overthink. Pero ang nakikita po ng inyong abang lingkod dyan na siya ring nakita ng palasyo, de-stabilization. Yung ay sinasabi ko palagi, purpose po talaga nito is de-stabilization. Mapabagsak po ang ating gobyerno, mapabagsak yung ating Pangulo sa pamamagitan, 'di ba, ng paninira sa kanya na pinalilitaw na siya yung may kasalanan. Kasi nga, kung talaga namang itong mga tungaho ay concern, dapat pagkatapos pa lamang ni Amy Marcos mag-privilege speech, ni-review na nila yung soft copy na in-email sa kanila ng technical staff ng BICAM. Mga tao mula sa Senado, kay Grace po at saka rito kay Saldico. Hindi nila ni-review. Hinintay nila magpirma ang Pangulo sa GAB. Tapos pinalilitaw nila na may bakante rin. At dapat may bakante din daw, may mga kulang-kulang din doon na figures sa GAB. Kasi yun daw dapat nakabase roon sa BICAM report. malinaw nakalagay, di ba? Sa Omnibus
um, dito motion nila na ang nakalagay roon, kung merong discrepancy ang GAB at saka ang BICAM report, yung GAB ang magpiprevail. O, yun din yung sinasabi ni Franklin Drilon sa kanyang interview. At nakatrabaho niya si Ungab, alam ni Ungab yung katotohanan na yan. 'Di ba? So maliwanag po talaga ang purpose ng mga to is maipahiya lang ang Pangulo natin, mag-create sila ng galit sa puso ng taong bayan. Eh ang sinasabi ng mga DDS, nanakawin, yung iba ninakaw, na yung budget, wala pa namang nare-release. 'Di ba? Yun lang yung purpose nito, huling-huli sila. Oh, kanina, eto, yan, sabi rito post ito ni Ivan Mayrina ng ABS, sabi niya, President Marcos calls constitutional challenge to budget a destabilization move. Yan, ask if government has a fallback if Supreme Court rules that Dagaa is unconstitutional. Sabi po ni PBBM, no, we shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to, and sabi niya, eto, teka. Buhi para mabuo natin. They want the government to cease working. Diba? Sabi ng Pangulo, hindi. Tigil natin lahat. Palagay ko yun ang gusto nilang mangyari. Na tumigil ang gobyerno sa pagtatrabaho. Pero hindi na nangangahulugan, ihinto talaga ng Pangulo yan. Diba? Hindi ganun yun. Kasi nga magkakaroon tayo ng reenactment. Kung sakali na paboran ng Korte Suprema itong sinaungab. Pero gagamitin nga po nila yan sa impeachment laban kay PBBM. This is highly political, itong purpose ng ginagawa nila. Itong dalawang ito, magagaling nga kanyang abogado. Sabi ng mga DDS, including Attorney Vic Rodriguez, magaling daw ng abogado. Hindi dapat naiintindihan nila ano ang remedy, di ba? Kapag natapos na, naging batas na ang panukala. Sabi, so, matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Sabi ng Pangulo, tingin ko, tigil natin ang operasyon ng gobyerno, nang sa ganun matuloy yung kanilang destabilization na ginagawa. Sabi pa nga ng Pangulo, Marcos adds that the Solicitor General believes that government is on a solid footing in terms of constitutionality. Tama. 'Di ba? Ilan na hong mga legal experts sa batas ang nagsasabi na yung binding dito talaga is yung GAB. Yung GAB na ni-review ng Pangulo, pag pirma niya, hindi naman po ang Pangulo ang magpiprint niyan eh. Di ba? Pag pirma ng Pangulo doon, GAB yan. Pag print niya doon, pag pirma niya doon, printed na yun, libro na itsura nun eh. Magbabago na lang ang cover doon, malalagay na lang doon na General Appropriations Act. Tapos nandun yung pirma niya. Blanco po talaga yung pinirmahan ng Pangulo, sabi ni Franklin Drilon. 'Di ba? Kasi doon siya pipirma ng pangalan niya. Ay, doon siya pipirma sa pangalan niya. Rito, I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. Ano yung assertion nila? Dahil nga raw po may blanco, so baka raw, sabi ni dating House Speaker Alvarez, na baka daw inutusan ng mga kongresista o sila na mismo mag-fill in the blanks ng mga presyo doon sa mga bakanting boxes. Ang maliwanag po naman dito, totoo na may napapirmahan doon sa na-ratify na BICAM report, kaya lang yung ilang bahagi nito na finalize sa BICAM, yung draft paper hindi natanggal at napalitan ng tamang format na pang committee report na talaga. Hindi napalitan ng mga tauhan doon sa technical staff. Yun lang ang maliwanag doon eh. Katunayan, yan lang yung nakitaan nila ng blanco. 4,000 pages, yan lang yung meron. 'Di ba? So maliwanag, hindi yan sinadya. Yan ay bunga ng pagiging negligent ng mga miyembro ng technical staff.
Pero naplansya nilang maigi yung final, which is the General Appropriations Bill or the Enrolled Bill, na siyang binding, na siyang pwedeng reviewin ng presidente. Anak ng baka. Sabi ni hoy, puro budget issue nyo Hindi pa sula naka-receive ng money, mga politiko. Galong sa budget. Stop issue yung first priority natin. Impeach Sara Duterte. Hoy! Wala akong pakialam kung ano yung first priority ninyo. This is my channel. And I am the master of my channel. Okay? Kailangan kong talakayin ito. Bakit? Kasi maraming naniniwala pa rin sa mga pinagsasasabi ng kampo ni Duterte diyan sa national budget natin, yung mga paninira. Yung sa kay Sara Duterte, andyan na yan O bukas may rally. Di ba? So, we cross the bridge when we get there. Ganun lang po yun. Okay? So rito, booking rito sila ungab. Na yun lang talaga po layunin. Ang hirap ng assertion na hindi po pwede ho kasi tumayo sa Korte Suprema para maging basihan ng declaration ng Korte na unconstitutional yung GAB at saka yung GAA. Dahil palagay nila, yung may blanco, nag-fill in the blanks, inutusan ng mga kongresista ng appropriations, mga tauhan ni Saldico, o yung mga kongresistang miyembro ng committee na yan, sila na yung nag-fill out doon ng mga blanco. At yun daw hindi otorisado kasi yung nilagay nila, hindi daw ito yung naipresenta sa BICAM. Isira palang tuktok, hindi pa pwedeng gamitin yung presumption sa korte. Kailangan solid ang pundasyon mo ng mga assertions mo sa kanila. Pero ba't nila isinampayan? Kasi nga po, ang purpose lang nila mapahiya. Mag-create lang sa isipan ng taong bayan ng pagdududa. At kapag hindi sila pinaboran ng Korte Suprema, imbis magpasalamat yan, papabas pa nila yan na bayaran kayo ni Marcos. Wala kayong hiya, wala kayong utang na loob. Kayo naging mga Supreme Court Justices, kung hindi dahil kay Tatay Digong, hindi kayo mapupwesto dyan. Hindi niya kayo inappoint. Kaya kayo nandyan dahil sa kanya. So dapat paboran nyo siya. Ganun. Ganun ang kanilang trip sa buhay. Diba? Ay nako. Okay? So iwan natin to, then lipat tayo sa topic natin. Sabi, yung mga Duterte na yan, ang maliwanag na nanggugulo sa bansa, mag-aamang korap. Totoo. Wala naman talagang blanco sa GAB Walang blanco sa GAB. Sinabi nga ng Pangulo ito, tingnan nyo Angas nga ng presidente rito. Ito Agents of justice, who, whether by choice and necessity, have dared to be able to go through voluminous tomes, read through 100-page contracts without falling asleep. And that alone deserves already applause. But let me tell you, as president, I am going to give you a run for your money. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so for those of Ang tanong nga kaya ba yun basahin? Depende sa taong babasa yun, syempre, di ba? Ayun nga mga addict nung araw sa pocketbook Yung Robert Ludlum na ganong kakapal. Sus, may mga ka-eskwela ako. Isa't kalahating araw lang. Pag may mga pa kami, pasok. Pag uwi ng bahay, babasahin niya. Hanggang makatulog, kinabukasan uli, pag nagising. Pagpasok sa school, pag break time, binabasa. Mamalayan mo, wala na, alam na niya kwento. Diba, may mga fastest reader talaga, pero grabe, 4,000 pages. Sana hamunin ng Pangulo sila. Di kung gusto ninyo, maghanap tayo sa GAB. Diba?
Itong kopya ng GAB ko o GAB na kopya ninyo, dalhin nyo rito, yung pinirmahan ko, reviewin natin, hanapin natin yung blanco. Sa Department of Agriculture lang naman yun makikita eh. Ay, nako. View, and up to now, I cannot find those damned blank items. Hanggang ngayon nga, hinahanap ng Pangulo, hindi niya talaga makita eh. We'll keep looking, but I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. So for those of you who think the presidency is just handshakes, photo ops, I assure you that fine print is alive in my office as well. Yun, di ba? Isang assurance yan na parang figure of speech. Isang assurance ng Pangulo na hindi naman itong trabaho na madali lang, napakaway-kaway, pangiti-ngiti, hindi ito trabahong pakyut ang pagiging presidente. At sinisiguro ko sa inyo, kaliit-liitang detalye, pinagtutuunan namin ng pansin. Yun ang ibig sabihin ng Pangulo rito. Okay, so assurance ito na ginagampanan niya ang kanyang trabaho. Kasi naman pinagkakalat ng mga praning, tamad ang Pangulo. Sira ulo talaga yung mga yun.